Habang nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang bagong paggalaw ang nagsisimula, malayo sa The Hague, sa mga lansangan at safe house ng Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang mga nakaligtas, mga tagaloob at dating tagapagpatupad ay lumalabas na ngayon. Ang kanilang mga kwento ay maaring maging susi sa isa sa pinakamahalagang paglilitis sa karapatang pantao sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang kwento ng mga piniling magsalita, ng tapang, ng proteksyon at ng hustisya na maaring dumating sa pamamagitan ng mga boses ng mga saksi. Simula Hunyo 2025, 3 hanggang 4 na saksi ang kumpirmadong nasa ilalim ng Philippine Witness Protection Program, kasunod ng formal na kahilingan mula sa ICC. Pero sino sila? Ang ilan ay mga nakaligtas sa mga raid ng drug war. Ang iba naman ay mga kamag-anak ng mga biktima. Ilan ay dating pulis o tagaloob ng gobyerno na piniling basagin ang kanilang katahimikan. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang umamin. Tinutulungan namin sila sa kanilang kaligtasan. Marami pa ang maaring ilagay sa ilalim ng proteksyon kung hihilingin ng ICC. Ang dating kaunting bilang ay inaasahang magiging malaking agos. Paano nagiging saksi ang isang tao sa isang kasong ganito kadelikado? Nagsisimula ang proseso sa pagtukoy, maaring sa pamamagitan ng mga grupo ng suporta sa biktima, investigador o mga internasyonal na abogado na nagtatrabaho para sa ICC. Kapag nakontak, ang mga posibleng saksi ay sumasa ilalim. Una, sa mga paunang panayam upang patunayan ang kanilang kredibilidad at kalagayan sa kaligtasan. Pagkatapos, legal na pagpapayo, habang ang mga field office ng ICC ay nagbibigay ng oryentasyon sa paglilitis at kanilang mga karapatan. At susunod, isang kahilingan sa proteksyon ang isusumite sa Philippine Witness Protection Program o direkta sa Victims and Witnesses Section ng ICC. Sa yugtong ito, napakahalaga ang pagiging kumpidensyal. Marami pa rin ang nabubuhay sa takot sa paghihiganti mula sa mga lokal na aktor na may kaugnayan sa dating network ni Duterte. Hindi madaling lumantad, sabi ng isang dating opisyal ng PNP na tumakas sa Europa. Ngunit ngayon, nakikinig ang mundo. Kapag tinanggap sa proteksyon, mararanasan ng mga saksi ang isang matinding pagbago sa buhay. Sila ay inililipat sa mga lihim na lokasyon. Ang ilan ay binibigyan ng bagong pagkakakilalan at paghihigpit sa komunikasyon. Kung kinakailangan, maaring ilipat sila ng ICC sa ibang bansa, lalo na kung hindi masisiguro ang kanilang kaligtasan sa lokal. Kinumpirma ni Justice Secretary Remulla na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbibigay hindi lamang ng kanlungan, kundi pati na rin ng logistic para sa kanilang posibleng paglalakbay sa The Hague. At para sa ilan, ang proteksyon na ito ay maaring tumagal ng maraming taon. Kung ang boses ko ay makagbibigay ng hustisya, hihintayin ko hanggat kailangan. Ang Victims and Witnesses Section o VWS ng ICC ay tinitiyak na ang bawat saksi ay sinusuportahan sa psikolohikal at binibigyan ng legal na impormasyon at protektado mula sa pananakot o paghihiganti. Ang Rome Statute, kung saan dating miyembro ang Pilipinas, ay talagang nag-uutos sa VWS na makipag-ugnayan sa mga lokal na ahensya, kahit na umatras ang estado, tulad ng ginawa ng Pilipinas noong 2019. Ang kasalukuyang kooperasyon sa pagitan ng ICC at ng Department of Justice sa ilalim ni Remulla ay limitado ngunit patuloy. Habang tinututulan ni Pangulong Marcos Jr. ang muling pagsali sa ICC, hindi naman pinipigilan ng kanyang gobyerno ang mga pagsisikap sa proteksyon ng saksi. Binago ng pagkakakulong kay Duterte ang lahat. Marami ang natakot sa paghiganti habang siya ay nasa kapangyarihan. Ngunit ngayon na nakakulong si Duterte sa The Hague, ang takot ay naging oportunidad. Ang mga grupo ng advokasya tulad ng FLAG, Karapatan at Rise Up ay nag-uulat ng pagtaas ng mga bagong katanungan mula sa mga pamilya at tagaloob. Hindi bababa sa dosenang posibleng saksi ang naiulat na nakikipag-usap sa pangkat ng prosekusyon ng ICC. Ang mga overseas Filipino at mga pulis na tumiwalag ay nagsimulang mag-alok ng testimonya ng kusang loob mula sa mga bansa tulad ng Canada, Netherlands at Australia. Ito ang sandali na hinihintay namin, sabi ng isang opisyal ng ICC liaison. Ngayon, may espasyo na ang katotohanan para magsalita. Currently,
Currently, the prosecution has submitted the 7th batch of evidences. 2 viva voce witnesses will be called during the September 23, 2025 confirmation hearing. These individuals require protective measures alongside their testimony. The prosecution has prepared an extensive body of evidence: 421 written documents, 8,565 pages, 9 photographs, and about 30 audio-video files totaling roughly 15 to 16 hours. Disclosure is ongoing in line with court orders. 181 items, 2,787 pages, were shared with defense on March 21st. A further approximately 160 items, including over 5 hours of audio-video files, were disclosed the week of April 7th. The 7th batch of 129 items, themed around barangay operations and modes of liability, was submitted already. Sa mas maraming saksi, lumalakas ang kaso ng prosekusyon laban kay Duterte at posibleng sa kanyang mga kasabwat. Ang bawat testimonya ay maaring magpatunay sa mga pattern ng pagpatay na pinahintulutan ng Estado, mag-ugnay sa mga matataas na opisyal tulad ni na Senador Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayalde sa mga operasyon, at sumuporta sa mga kasong krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang pagpatay at pag-usig. Ang pagtaas ng bilang ng mga saksi ay maaari ring magpalawak ng saklaw, magdulot ng mga bagong warrant of arrest o kaso laban sa mga general ng pulisya, mga alkalde, at maging sa mga dating miyembro ng gabinete. Sa isang paglilitis na pinapanood ng buong mundo, hindi lamang ang mga hukom o abogado ang humuhubog sa landas ng hustisya, kundi ang mga ordinaryong tao na nangahas magpatotoo. Habang mas maraming saksi ang lumalabas mula sa anino, ang dating malayong pangarap ng panagutan ay nagiging mas malapit, mas malinaw, at mas matibay. Mahaba ang daan. Totoo ang panganib. Ngunit tulad ng isinulat ng isang saksi sa isang selyadong affidavit, maaring nakatago ang pangalan ko. Maaring hindi makita ang mukha ko. Ngunit ang ginawa nila sa amin, hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Disclaimer, ang video na ito ay para sa impormasyon at edukasyon lamang. Ang lahat ng nilalaman na ipinakita ay batay sa impormasyong magagamit sa publiko mula sa mga ulat ng balita, opisyal na pahayag ng gobyerno, at mga legal na dokumento noong Hunyo 2025. Ang mga pananaw at pahayag na ipinahayag ay hindi bumubuo ng legal na payo, paghuhusga o advokasya para sa anumang pampulitika o legal na resulta. Ang mga pangalan na binanggit sa video na ito, tulad ng mga opisyal ng gobyerno o mga taong nasa ilalim ng investigasyon, ay ipinapalagay na inosente hanggang mapatunayan na nagkasala sa isang korte ng batas o internasyonal na tribunal. Ang mga lumikha ng video na ito ay hindi sumusuporta o nag-udyok ng pinsala, karahasan o panliligalig sa sinumang individual, grupo o institusyon.